Surprise winner sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa senatorial race sa katatapos lang ng midterm elections. Pero saan nga ba nanggaling ang mga botong nakuha ni Aquino at Pangilinan at ng iba pang nasa top 5 na dahilan para maungusan nila ang mga dating frontrunner? Narito ang aming special agenda report. Mula sa labas ng winning circle, rank 12 to 18 noong Marso at 11 to 18 noong Abril sa survey ng Pulse Asia, umarangkada sa ikalawang pwesto si Senador Bam Aquino sa mismong araw ng halalan. Nanggaling ang maraming boto ni Aquino sa tinatawag na Lingayen-Lucena Corridor na binubuo ng Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Nag-number 1 siya sa higit 20 lalawigan, kabilang ang mga vote-rich province na Pangasinan, Bulacan, Cavite, Laguna hanggang Quezon at maging sa Nueva Ecija, Oriental Mindoro at mga lalawigan sa Bicol Region. Number 1 din siya sa mga lungsod gaya ng Quezon City, Maynila, San Juan, Muntinlupa at iba pa. Sa Visayas, number 1 din si Aquino sa Iloilo, Antique, Negros Occidental, Eastern Samar at pasok sa top 6 sa Aklan, Leyte at Cebu. Si Kiko Pangilinan naman pasok sa top 6 sa higit 20 lalawigan. Si Senador Bongo nag-number 1 sa karamihan ng mga lalawigan sa Mindanao at Visayas, kabilang ang Cebu at Bohol. Sa Luzon, number 1 si Go sa Bataan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya. Hindi nalalayo si Senador Bato de la Rosa na pumangatlo sa Senate race. Ang pang-apat na si Erwin Tulfo nag-number 1 sa mga lalawigan ng Palawan, La Union, Benguet, Isabela, Quirino, Aurora at Occidental Mindoro. Mula sa 8 kandidato ng alyansa na pasok sa top 12 na mga survey sa pagsisimula ng kampanya noong Pebrero, nauwi na lang sila sa 5 sa araw ng kampanya. Sa mga alyansa bet, si Benher Abalos lang ang orihinal na kaalyado ni PBBM, pero bigo siyang manalo. Nagkakasundo ang mga political analyst na malaking dahilan para makakuha ng simpatsya at protest vote laban sa administrasyon ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang kaso niya sa International Criminal Court. Ayon kay political analyst Ronald Llamas, maihahambing ang resulta ng midterm elections sa sinapit ng mga kandidato ng Team Unity ng nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2007 midterm elections. 3 lamang sa manok ni Arroyo ang nanalo noong halalan sa gitna ng kanyang unpopularity noong mga panahong yun. Sina Edgardo Angara, Joker Arroyo at Mig Subiri. 7 naman sa genuine opposition ang pasok, kabilang ang mga kritiko noon ni Pangulong Arroyo na sina Loren Legarda, Chis Escudero, Panfilo Lacson, Manny Villar, Francis Pangilinan, Benigno Aquino III, Alan Peter Cayetano at Antonio Trillanes. Pero ito mas disastrous dahil marami sa mga kandidato ng gobyerno mismo sa Kongreso at saka sa pagka-governor ay natalo. Who would imagine na matatalo ang isang incumbent Gwen Garcia sa Cebu? Diba? Or yung nanguna sa Quadcom like si Dan Fernandez at si Abante, parehas talo, di ba? Ang tingin dyan ay easy win para sa kanila, lalo na kay Abante. Para kay Llamas, kailangang may gawin si PBBM bilang crisis management. Isang possible crisis management is a cabinet revamp para isipin ng tao na willing siyang mag-adjust, magbago at maging self-critical sa kanilang role na natalo sila sa plebiscite during the midterm. Ibang usapan pa kung madadamay pati liderato sa Senado at House of Representatives.